So, ayun guys, andito tayo sa bagong episode ng Pagpuputok na ilabas mo! Ang episode na ito ay about sa pag-rant natin. Itong episode na i-rant mo na yarn. Lalabas natin yung mga feeling or mga natatago natin na na-feel ngayon dito sa podcast na to. So, mag-start na tayo guys. Tara na sa tanungan. Tanong ni Liswin Julian. Kung ikaw, para sa ito, Leonardo, kung bubuksan natin yung puso mo, sino ba laman yan? Actually, sa ngayon kasi wala akong feelings eh. Mapapabae man or lalaki. At saka parang hindi pa talaga ready yung puso ko sa isang tao. Kasi siguro yung may focus kasi ako na or may goal na makapagtapos muna or magkaroon ng career bago magkaroon na. But siguro kung magkaroon man ako, A few moments later. So, Be, halimbawa, wala kang partner ngayon. Sa tingin mo, saan mo na ilalabas or nagiging vent ng emotions mo? Halimbawa, may na-feel ka na happy ka or sad ka, gano'n. mostly kasi sa akin sa personal ko lang talaga or sa sarili ko lang siya binibigay. But syempre, since start siguro ng college, so marami na ako nagkaroon na parang mga weirdo na kaklase. So, pwede rin, mostly kasi sa kanya din lang ako nagbe-burn out din na mga onting problems lang sa life ko. So, binaburn out ko din yung mga happiness ko, like for example, like yung mga na-achieve ko lang. And yung mga nangyari na parang nagalit ako or yung mga, syempre, yung mga part din na naiyak din ako. Yun. Okay naman pala na kahit wala kang partner, basta as long as may yung environment mo, may kasama ka and close ka sa mga tao. Amat. O, tanong naman natin si Ate Jean. Ate Jean? Si Leonard, walang partner. Ikaw naman. Of course. Actually, marami. Si ate. Siya. Yung alaga namin, especially yung mga past na alaga namin na namatay na, sadly. Kasi sa natural causes, sila talaga yung mula dati ko pa na parang sandigan ko. Sandigan? Naulit yung words. Go, Be, tuloy mo. Sila yung yung parang pag malungkot ako, sa kanila ko nilalabas. Pag masaya ko, syempre, sa kanila ko rin nilalabas. Tapos pag nagagalit naman ako, parang alam mo yung meron silang magic na pag ginahawakan ko sila or pag niyayakap ko sila, nawawala agad yung yung lungkot ko. Ganun. Yan. Lipat naman natin yung tanong kay Ella. Pero kay Ella, sa kanya kasi, yung mga kailangan niya i-touch or maging comfortable siya sa mga pets niya. Sa'yo, paano yung mga coping mechanism mo para yung mga naiipon mo na feelings is mailabas mo? Ako, personally yung pagbe-vent out ko is, through devotional kasi yung ginagawa ko. Kapag parang anxiety ako or sad something or galit ako, kailangan ko lang ng peace para makapag-isip-isip. Para naman sa'yo, Ellie, paano mo hina-handle halimbawa yung emotions mo? Super dami na, like yung galit na galit ka or sobrang saya mo, paano mo hina-handle to? Sa akin, pagka ganun kasi, pag punong-puno na ako, actually, hindi ako magaling mag-handle ng emotion. So, kasi ako, meron akong, like, pag hindi na okay yung nararamdaman ko, lalayo ako, ganun. Okay, so, parang meron akong avoidant attachment. So, ganun. So, pag ganun yung, nararanasan ko, more on natutulog lang ako, ganun. Gagawin kong busy yung sarili ko, like, kailangan hindi ko maiisip or hindi ko hahayaan na ma-feel yung nararamdaman ko, ganun. Ayun, kay Leo, ano masasabi mo din na avoidant si Eddie pagdating sa mga emotions or pag may nafe-feel siya?
I think okay lang naman yun. Yung pagiging, ayun yung way na maano yung feelings niya. Kasi most of the time kasi lahat ng tao kasi once na nag-express sila sa ibang tao, parang tinatake advantage nila. So parang having a avoidant attachment kasi parang well is issue talaga sa sarili mo. Pero kasi nakaka-trauma din kasi sa ibang tao na pag nag-let tayo ng o nag-ban out tayo, syempre medyo mahirap din kasi mostly nakikinig lang sila pero hindi nila naiintindihan. So valid naman yung avoidant pero hindi naman mostly like literally na hindi mo talaga i-express yung sarili mo. Mas better na alalahanin mo yung sarili mo pero mas better din na tandaan mo na may nag-aalala din ng ibang tao. So yeah. So ayun, anong masasabi mo na para kay Leo, iniipon niya lang pero kino-consider niya mga taong nagki-care sa kanya. Ano masasabi mo doon? Ako, Sige ba. kasi minsan kasi, ayun nga, may mga tao na free sila or mas peace sila every time na may kasama sila or may mga close friends sila. So, mas okay din yun na para mas ma-express mo yung sarili mo or parang nakikita mo na ay nakakaintindi sa'yo. So ayun, tanongin naman natin yung star ng show natin ngayon. Si Ate Jean na nakakulay blue. Yan. Ate Jean, anong like naisip mo ba't ganyan yung kulay na suot mo? Itim kami. Kasi, ang ano niyan, kahapon, nakaitim na ako. Kaso may event nga, hindi naman namin na-expect na ganun pala kahaba yung event. Wala na akong itim na damit na maganda, nasuot ko na lahat. Sabi ko, ay sige, ito na lang. Total parang feel ko, mag-ano din sila, hindi rin sila mag-iitim. Tapos ang ending, nakaitim ko yung lahat. Ah. Ano yun? So ganyan ka talaga. Oo, ganyan talaga ako. Oo. So para ikaw yung highlight ng video natin. Yan. Star. Charot. Yeah. So yeah. Naka-Starbucks ko. Ayun guys, next naman natin na tanong galing sa next viewer na si Monica. Yan, si Monica. Yan. Anong word or phrase na pinaka nakaka-trigger sa'yo? Tanong natin una si Ellie. Sa akin, pinaka nakaka-trigger yung like yung mga nanay natin, sa akin nakaka-trigger din siya yung wait lang. Di ba? Kasi like pwede mo namang gawin agad, ganun. Ayun, nakagalit lang pagka may sinasabi ka tapos puro wait lang yung kausap mo, ganun. Sorry. Kailangan si Ella naman, yung pinakamasahay natin na contestant ngayon. Contestant. Girl gonna do a diamonds got it. Ako, yung natitrigger ako or naiinis ako siguro sa time. Sa time. Sa time. Kasi I'm a person na lumaki kasi ako na is ganitong time, ganong time. Kasi ngayon kasi, these days, ang time ngayon is Filipino time siya. Kaya, ayun, nakaka-trigger kapag every time na hindi naman pasok sa time na pinag-usapan talaga. Sorry. So, ayun, si Ate Gina late. Ano masasabi mo doon? Sorry po. Bumili lang ng lunch. Sorry. So, yeah, ano po yung word na nakaka-trigger para sa'yo? Since, syempre, naman na love ko yung mga pets. So, naiinis talaga ako pag yung sinasabi na, pusa lang yan, aso lang yan. Hindi ko ganun. Oo. Sa iba kasi kinoconsider nila as family yung mga pets, di ba? Tama. Yes. Yan. Kay Kuya Leo naman. Sa akin, siguro yung word na sorry. Kasi most of the time kasi, yung mga people in-expressing na forgiveness yung sorry. Pero ginagawa pa rin nila. Parang it's a word pa rin. Pero kasi kung gagawin mo siya as an actions, dapat ganun din sa word. Like, magsasorry ka pero gagawin mo pa rin ulit. So parang you made a mistake tapos gagawa ka pa ulit. Tapos it's really trigger talaga na tapos pupunta sa'yo sa araw kasi sorry ulit. Like, Parang hindi siya genuine, no? Kahit Oo. kasi iulit ng nag-sorry sa'yo. legit. Yeah. Like legit.
Next question naman galing kay John Lloyd Escala. Oh. Ayan. Kanino ka huling nag-open up na walang filter? Tanong natin si Ella. Ako, pinakahuling open up ko sa boyfriend ko. Kasi I know na, alam ko na may intindihan niya ako. Kaya every time na may gusto akong i-open is sa kanya ko muna ino-open. Sa'yo naman, Ate Jean. Same lang. Same lang. Sa BF ko rin. Nice one sa'yo, boy. Ayan, kay Ate Ellie. Ay, ganun lang. Ay, kay BF din. Ha? Hindi. Ay, hindi. Last time na nag-open up na walang filter, matagal na siguro. Like, yung totoong ako na walang judgment, siguro, 2023 pa. Sino naman yun? Yung huling pinag-anohan mo? Sa lola. Kay Kuya Leo naman. Akin siguro, kasi mostly kasi talaga, sa sarili ko lang talaga. So, hindi talaga ako mostly nag-open up sa ibang tao. Siguro yung mga little problems lang. Siguro sa mga friends, I think. Mostly kasi sa mga academics eh. So, ayun lang yung binaband ko, yung mga reklamo, yung mga unfair thoughts. And, ayun lang. Ayun. So, okay naman pala lahat. Wala naman tayong, like ngayon na yung problema. Wala naman kayo ngayon, guys. Ikaw, Alan, may problema ka na sa amin. Sa ngayon, feeling ko ba dahil late ka, tas ganyan ko rin. Sorry! Ayan. So, ayan guys, tapos na tumae si Ellie. Tuloy natin yung question. Galing kay Ermalyn Rubio. Sino yung taong gusto mong i-rant ngayon pero wala kang lakas ng loob na i-confront? Start tayo kay Ellie. Dahil siya yung tumae. Sige, siguro hindi na lang ako May-mention pa. Sige, Mag-mention para tayo. siguro, lately, yung person na to kasi, like, ipapakita niya sa'yo na concern siya, pero, yung tipong, mag-open up ka, yung dapat mapi-feel mo na safe ka, siguro sa una lang, na-feel ko na ganun. Pero, sa dulo, parang pinaramdam na may judgment, ganon. Concern, pero pagtalikod mo may judgment, ganon. So parang pinaplastic ka lang be, tsaka sa una lang magaling. Oo, tsaka Ganyan talaga mga lalaki, no? Hoy, hindi lalaki! Ay! Yan, kay Ate Ella naman. Sa tingin mo sino? Ang tanong? Ang tanong ni Ermalyn is sino yung taong gusto mong i-rant ngayon pero wala kang lakas ng loob i-confront? Ayun, di rin ako magda-draft name. So, siguro, yung taong to is, marami sila. Hindi, siguro yung nila, yung ugali na rin kasi. Kasi minsan, ayun, ano ba tawag dito? Minsan kasi may mga tao, di sila makaintindi, like, sinasabihan mo na sila, like, ginagawa mo na yung mga dapat gawin, or sinasabi mo na sa kanila din, mga ilang oras or ilang araw is magtatalo na naman sila. So, syempre, mas ang hirap din mag-express sa tao kasi baka iba kasi yung maisip nila ganun. So parang todo naman yung effort mo pero wala silang pakis or hindi nila masyadong nakokomprehend. Parang Not ganun. enough. Ikaw po, Ate Jean. Feeling ko masaya ka ngayon, wala kang i-rant. Meron naman, syempre. Tao din naman ako. So, Ang tao, hindi naman ako. hindi na rin ako magda-drop name. Pero, there was a person na actually, nung nakaraan pa to eh. So, Nag-react. siya? Nag-PM nila daw ng be. Sige, tuloy mo be. So, siya? Like, parang alam mo yung tipo na isinasabihan mo na siya na, be, yung mo, ganyan, ganto. Like, tapos, parang, yung concern ka na sa kanya, tapos tinetake niya yun na negatively. So, instead na,
pag-usapan ninyo or pag-usapan nila yung problema nila, parang ang ending, kayong dalawa yung nag-away dahil lang sa concern ka sa kanya. Na ganun. Tapos, Hindi ba yung boyfriend mo ngayon yun? hindi. Ay, hindi. Tapos, ayun. So, actually, alam niya na to. Hindi ko lang siya na-confront na harap-harapan. Ganon. Ayan. Si kay Kuya Leo naman. Si Anel. Hindi, siguro ilalangin ko lang yung pagiging immature na and yung pagiging irresponsible. Ayun lang. Wala naman akong pinapatawa ng tapos pero yeah. Feeling ko ba ako yun? Pwede ko ako yun, Jean. Ako talaga yun. Jean, hindi talaga si Jean. Hindi ka talaga? Baka na nga yan. Joke lang be. So, ayun na, labas naman natin. Next naman is, on a scale of 1 to 10, ano mga na-feel nyo ngayon? Start tayo kay Ate Ella. 1 to 10? Siguro 7. Like, kung gaano ka kasaya, Oo, like gaano ganon. ka Yung, excited. yung emotions ngayon. Ano? 5. 5? Bakit naman 5? Ano yung isang emotions? siya nakaayos, tapos walang pumupunta dito. Yung ano kasi, yung siguro yung emotions ko ngayon is halo-halo. Siyempre, andyan yung pressure, yung ano ka, burnout ka, yung minsan, ay may happy kasi because may mga person ka na nakakasama because of them. Then may mga, ano din, may mga emotions din na minsan anxiety ka na sa daming gawain. Ganun. Bale, yung UWIC sumabay sa exam, no? Tapos pina-attendance tayo, tapos hindi man na pinag-review, exam kagad next week. Ikaw po, Ate Jean. Sa ngayon, siguro mga 6 or 7? 6.5. Kung pwede ka pa tinatanong ha, huwag ka sumagot. Tuloy po, Ate Jean. 6.5. Ngayon, na-excite ako, syempre. Kasi, ginagawa na natin to eh. Naglalabas na tayo ng emotion and at the same time, nagagawa pa natin yung task natin kay sir. Tapos, meron namang butal na, 3.5. Bakit naman? Kasi, marami pa akong, marami pa akong mga hindi nagagawang, assignment. Tapos, di pa ako nakakapag-review. Tapos, next week, Exam na, no? exam na. Statistics pa sa Lunes. IOM pa. Hindi ko matapos yun. So, ayun. Ayun. Naiintindihan naman namin kasi lahat kami ganun din eh. Nape-pressure pagdating. Kasi nga, UWIC, tapos ulitin ko, exam ulit next week. Kung naman, Kuya Leo. 9. Kasi walang perfect, so 9. And since parang mas happy ako ngayon kasi hindi ko naman na-stress sarili ko sa mga gawain. And I feel the aura of myself. Partida, di pa naligo yan ha. Nakakaiba yan. Yan. Last naman kay Ate Ellie. Sa akin, siguro half-half lang tayo. Hindi ba dapat 9 or 10 kasi nakatae ka na? Successfully, no? Half-half lang. Kasi, kasi talaga, I don't really want to assess myself. Kung parang ayoko i-assess masyado yung sarili ko kung okay lang ako, ganyan. Kung malungkot, kung masaya, basta humihinga. Joke lang. Ganun, parang ayoko lang. Nape-pressure din naman ako, pero kasi, salamat na lang din kasi, tawag dito, nasa sa atin din kasi, kung paano natin i-handle yung mga pressure sa buhay, ganyan. So, ayun, half-half lang ako kasi parang nababalance ko pa naman lahat. Yan. 6 eh. Yan. Ito pa, isa pang tanong. Ano yung isang bagay today na muntik magpa-breakdown sa'yo? Breakdown. Yan. Pag-isipan nyo muna, guys. Today? Like today, as in today or... Like, This this week, ganon. Or, This past Pinaka-latest lang. days, ganun. feel ko meron na si Kuya Leo. Ano yung tanong? Ang tanong, be,
Ano yung isang bagay today na muntik na magpa-breakdown sa'yo? Siguro yung siguro yung makagawain. Kasi yan, napakadami. So, muntik na ako mag-breakdown. Pero, mas inuna ko yung peace and mental health ko. So, ayun. Yan. Kay Ate Jean. Ano siya eh. Same din. Kaso yun sa akin yung may dagdag na situation sa bahay. Which is hindi ko na ikukwento. Kasi lahat naman tayo may ganun, di ba yung problema sa bahay? Tama. So, ayun. Dumagdag lang lalo sa stress ko sa schoolworks. Ayun. Kay Ate Ella. Same. Sige, be. Tuloy mo, be. Ako, same lang din sa kanila na ayun, na breakdown sa school, dahil nga maraming gawain, then plus yung sa bahay. Syempre, meron din naman tayong mga responsibilities. So, parang naghalo-halo na yung mga responsibilities natin na, ayun, na hindi mo na alam paano yung unahin mo. Kaya minsan, gusto mo na lang mag-breakdown talaga. Yan. Kay Ate Ellie naman. Sa akin, lately siguro, ang pinaka nagpapa-breakdown lang naman sa akin. Actually, nag-breakdown na ako nung nakaraan. Ano yun? Sarili ko lang din yun. Inaway sarili. Ano nangyari? Sarili versus sarili. Ano nangyari? Kasi diba, tayong mga girls, we have imbalance, hormones, ganyan. So, nung nakaraang week kasi, meron kasi kaming week na happy week. Meron naman kaming anger week. Tapos, meron kaming yung parang umiiyak ka kahit wala naman talaga nakakaiyak. Tapos, iiyakan mo lahat. So, kaya kalaban ko yung sarili ko. Nagbe-breakdown ako sa kahit anong nakakaiyak. Bagay. Like, Oo. nahulog yung tinidor, naiiyak. Ganon. Sarili ko lang talaga yun. So, ayun, masaya ka ngayon, nakatae ka. Ano ba? Hindi ko sinasabi yun. So, ayun guys, tapos na yung mga tanong natin and yung mga sa mga viewers natin. Ayun lang po is okay na po yung podcast natin and sa tingin naman namin is happy lahat and nakapag-vent out ng mga feelings nila na hindi nila na ilalabas. So, ayun, thank you for watching. Pwede pala ako host, be? Cut na natin. Ay, kuwat